Isang magandang gabi sa bawat isa. Tayo po ay may sampang dadako sa ating pag-aaral. Ang ating pong teksto sa araw na ito ay nasa John chapter 14 verse 27. Ito po ang pinapasabi ng Panginoon sa bawat isa na ngayon po ay nakatunghay sa oras na ito. Sabi po ng Panginoon, my peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa oras na ito ay may title na The Source of Peace and Hope. Mga magulang kapatid, hindi po nalilingid sa ating kalaman na sa ating panahon. Marami pong mga celebrities, mayayaman, sikat, pinapalakpakan ng maraming tao. Pero mapapalitan po natin, ang ilan po dito ay mga nagpapakamatay. Itong taong nito, mga ilang superstar na K-pop ang galing South Korea ang nababasa ko at nababasa din natin na sa kabila ng kanilang kasikatan, kabila ng sila ay halos humigana sa pera, bakit hindi nila maranasan yung tinatawag na peace of mind? Kaya mga magulang kapatid, hindi natin pwedeng ipagmalaki yung kasikatan natin. Maging ang ating mataas na pinag-aralan, maging ang ating mga profesyon. Dahil ang susi, ang daan ng kapayapaan o pag-asa ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po, huwag na po tayong lumayo sa ating bansa. Dito po sa ating bansa ay mapapansin po natin, mayaman man o mahirap. Ang ilan po dito pag nagkakaroon po sila ng mga problema o kabigatan, minsan po ang kanilang naging solusyon sa kanilang mga problema o kabigatan, ang ilan dito ay nagtitake ng droga o nagpapakalasing o nagpapakalulong sa mga kasino sa dahilang gusto nilang makalimot sa mga problemang kanilang dinadaanan. Pero makikita natin, after na mawala na yung amat nila, yung tama nila dun sa droga o sa alak, makikita po natin na nandoon pa rin yung kanilang tinatawag na problema sa buhay. Kaya may mga pagkakataon, ang ilang sa kanila pag hindi nai-handle ang problemang ito, nauuwi ito na kanilang kitilin ang kanilang buhay. Kaya mga magulang kapatid, hindi sukatan ang kayamanan, katalinuhan, at yung mga sarili nating mga desisyon para tayo ay magkaroon ng tinatawag na peace of mind o ma-overcome natin yung lahat ng unang kabigatan. Ang totoo pong solusyon na dapat po nating makita, yung magkaroon po tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga dito po sa ating teksto na alam ng Panginoon na malapit na siyang ipako sa krus at malapit na siyang bumalik doon sa kanyang amang nasa langit. At alam niya ang kanyang iiwanang mga alagad o mga disciple ay makakaranas po ng tinatawag ng mga persecution, mga problema, mga kabigatan. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Yun po ang sabi ng Panginoon. Pag ang Panginoon ang nagsalita, paniwalaan natin na siya ang bahala sa iyo. Siya ang magpuprotect at siya ang mag-iingat sa atin. Pero mga magulang kapatid, may mga katanungan ako.
Bagamat ang ilang pong mga kababayan natin o ilang mga tao sa mundo ay may mga malalim na pananampalataya sa kanilang mga sekta, sa kanilang mga reliyon. At ilan po dito ay very religious. May mga malalim na ritual practices. Pero bakit sandamakmak pa rin ang kanilang kabigatan o problema at hindi pa rin nila ma-resolve yung problemang mayroon sila? Bakit po? Kasi po yung source of peace, yung source of hope ay hindi nila makita. Hindi nila matrace kung saan nanggagaling. Pero sa oras na ito, nais kong ipaalam sa inyo, ipaabot sa inyo, hindi yung nakagista mong reliyon o sekta o denomination mo ang siyang magbibigay ng peace sa'yo, magbibigay ng pag-asa sa'yo, o magbibigay sa'yo ng salvation o assurance of salvation. Ang tanging magbibigay lamang nito sa'yo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga magulang kapatid, hindi lang kapayapaan ang pwedeng ibigay ng Panginoon sa iyo. Kundi, ang pwede pang ibigay ng Panginoon sa iyo, ano man ang mangyari sa buhay mo ngayon, magkakaroon ka ng assurance of salvation kung ikaw ay magtitiwala o tatanggap sa ating Panginoon, magsisisi sa iyong kasalanan, at hindi na gagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, and then makakasiguro ka na kahit may mga kabigatan o problema ka, ma-overcome mo ito dahil ang magbibigay ng pagkalinga o ang magbibigay sa iyo ng malalim na advice ay ang Panginoon through His Holy Spirit, na ikaw ay laging magdepende ng Diyos ay may gagawin sa ating mga buhay. Kaya mga magulang kapatid, huwag kang malungkot, huwag kang umiyak kung meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong pag-aaral. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Iisa lang ang buhay ng tao. Ingatan mo. I-save mo yan. Huwag mo daanin sa pag-inom ng alak. Huwag mo kitilin ang buhay mo. Bagkus, ang ating source of peace and hope ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa oras na ito, sa mga nanonood at ngayon nakikinig na mensaheng ito, iniimbitahan kita na ikaw ay humanap ng mga simbahang natuturo ng salita ng Diyos na nakasentro lamang sa Bible, nakasentro lamang sa Panginoong Hesus. Kaya, tityakin ko sa inyo, pag kayo ay nagbigay ng panahon at oras sa ating Panginoon, mga magulang kapatid, anumang kabigatan o problema na iyong makakaharap o maranasan, magkakaroon ka ng assurance na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng comfort, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng peace, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Praise God, salamat po sa inyong lahat.